Grabe na to! Parang sunod-sunod na bangungot ang kinakaharap ng mga imigrante sa Amerika. Hindi na ito simpleng balita dahil mismong Korte Suprema na ang nagdesisyon na ituloy ang deportasyon ng halos 350,000 imigrante. Oo, ganyan nakabigat ang sitwasyon. At hindi lang yan, isang Pinay green card holder ang ikinulong pagkalapag pa lang sa US airport. Bakasyon lang ang pakay pero nauwi sa pangamba at pagkakakulong. Mas lalo pang naging tensyonado ang lahat ng 12 na Pilipinong guro sa Hawaii ang ni-raid sa mismong tinutuluyan nila. In-interview, sinugod at tila itinuring na may malalang kaso. Sa ilalim ng Administrasyong Trump, maraming nagtataka kung ang pagiging imigrante ba ay isa ng delikadong estado. Bakit tila sobrang bigat ng mga hakbang? Ano nga ba ang tunay na nangyayari? At ano ang kahihinatnan ng libu-libong imigrante sa Amerika? Grabe! Parang pelikula sa laki ng bilang. Halos 350,000 Venezuelan immigrants sa Amerika ang kasalukuyang nasa panganib na ma-deport. At hindi ito chismis ha? Supreme Court mismo ang nagbasbas sa mass deportation na ito. Matapos nilang ibasura ang desisyon ng isang lower court na sana'y magbibigay proteksyon sa mga taong ito. At anong kaso? Overstayed visas o mga hindi nabigyan ng final relief. Ibig sabihin, kahit matagal ka nang naninirahan, nagtatrabaho at nagbabayad ng buwis, kung wala kang malinaw na status, posibleng mapaalis ka. Bumalik tayo sa 2022. May temporary injunction o pansamantalang paghinto sa deportation orders na ipinatupad sa mga imigrante na may final order of removal. Sa madaling salita, parang may pamoratorium muna. Pero ngayon, binawi na yan ng Supreme Court. Ang Department of Homeland Security ay binigyan na ulit ng kapangyarihang ituloy ang pagpapadeport sa libu-libong tao kahit pa matagal na silang hindi ginagalaw. At teka, hindi lang basta-basta ito. Ayon sa record, ang mga apektado ay karamihang galing sa Latin America at Asia, meaning kasama na ang mga Pinoy. Yung iba sa kanila may mga anak na American citizens, may trabaho, may bahay at well-integrated na sa US society. Pero dahil lang sa overstayed status o teknikalidad sa immigration process, pwedeng-pwede na silang ipatapon. Ito pa ang mas nakakakaba. Ang ruling na ito ay naging precedent setting. Ibig sabihin, ang desisyon na ito ay magiging batayan sa mga susunod pang kaso. Kaya kung dati ay may kaunting pag-asa pa ang mga undocumented immigrants na makaayos ng status sa pamamagitan ng court appeal, ngayon ay parang sinarhan na talaga ng tuluyan ang pinto. Ayon sa analysis, isa ito sa mga pinaka-agresibong hakbang sa ilalim ng mga patakaran na ipinatupad noong panahon ni Trump. Pero ngayon lang na-affirm ng kataas-taasang korte. Nakasaad sa ruling na ang Biden administration ay wala raw kapangyarihan na basta na lang i-overturn ang mga immigration priorities ng nakaraang administrasyon pag walang congressional approval. In short, status quo pa rin ang patakaran ni Trump. Sa mga taong kasalukuyang may final order of removal kahit matagal nang walang galaw, ang tanong, handa ka na ba? Dahil sa bagong ruling na ito, pwedeng dumating ang ICE sa bahay mo kahit kailan. Walang babala, walang hearing, basta may record ka, posibleng kasunod ka na sa listahan.
At eto na nga ang sinasabi ko sa inyo dahil literal na kasunod sa listahan ang kamakailan lang na ni-rate ng mga Filipino teachers sa Hawaii. Hindi ito eksena sa pelikula. Isang totoong raid ang nangyari sa mismong tinutuluyan ng 12 Pilipinong guro sa Big Island, Hawaii. Oo, sa bahay nila mismo dumating ang mga otoridad. Present ang Homeland Security Investigations at Hawaii Country Police. Sabay-sabay, planado, may dalang mga body camera at agad silang kinumpronta. Parang operasyong pang high-level crime. Ang dahilan, iniimbestigahan sila dahil sa posibleng mga paglabag sa immigration laws tulad ng visa fraud at overstaying. Pero teka, hindi basta-basta ang mga taong ito. Mga professional silang guro, nagtuturo ng special education at STEM subjects sa mga pampublikong paaralan ng Hawaii. Ang ilan sa kanila mahigit 10 taon nang naninilbihan sa Amerika. Karamihan sa kanila ay pumasok sa bansa gamit ang J-1 visa program, isang temporary exchange visitor visa. Pero nang matapos ang visa period, may ilan na nanatili sa bansa, may nagpalit ng visa type, at ang iba ay kasalukuyang nasa adjustment process. Dito ngayon nakatutok ang investigasyon. Legal ba ang lahat ng transitions? May recruiter bang posibleng sangkot? Kumpleto ba ang papeles? Ayon sa mga source, hindi lang ang mga guro ang iniimbestigahan, pati ang mga recruitment agencies na nagdala sa kanila sa Hawaii ay ngayon sinusuri na rin. May mga ulat na ang ilang guro ay dumaan sa multiple visa renewals, habang ang iba naman ay nakitaan ng discrepancies sa kanilang employment records. Pero eto ang nakakagulat. Sa kabila ng raid, wala ni isa sa kanila ang inaresto. Oo, walang posasan na naganap. Pero hindi ibig sabihin ay ligtas na sila. Kinuha ang mga impormasyon, kinunan ng statement, at ngayon ay kasalukuyang iniimbestigahan ang kanilang immigration status at employment documents. Naglabas na rin ng pahayag ang Hawaii Department of Education na legal nilang empleyado ang mga gurong ito at may coordination umano sa mga international hiring agencies. Pero ngayong may issue, sinimulan na rin nilang busisiin ang proseso ng hiring at i-review ang papel ng mga third-party recruiters. Ang nangyari sa 12 guro ay malinaw na bahagi ng mas malaking hakbang para hulihin ang mga foreign workers na may posibleng paglabag sa immigration law. At hindi malabong pati ibang mga Pilipino ay maapektuhan kung may parehong sitwasyon. Kaya kung sa tingin mo ay ligtas ka dahil matagal ka na sa Amerika o dahil may trabaho ka, tandaan mo na kung may butas ang status mo, posibleng kasunod ka na rin sa listahan. Tila walang awat ang mga balita mula sa ating mga kababayan sa Amerika. Dahil this time, ang Pinoy green card holder naman ang literal na pinakulong. Si Maximo Londonio, isang Filipino immigrant na matagal nang naninirahan sa Washington State, ay nadakip agad pagbalik niya mula sa isang simpleng bakasyon sa Pilipinas kasama ang kanyang pamilya. Grabe no, vacation lang sana pero nauwi sa limbo at pagkakakulong sa SeaTac Airport. Ayon sa mga report, noong May 15, paglapag pa lang ni Maximo sa Seattle Tacoma International Airport, siya ay hinarang at inaresto ng US Customs and Border Protection o CBP. At kahit may green card siya, na nangangahulugang legal immigrant siya dahil sa mga lumang kaso sa kanya na classified bilang non-violent convictions na nangyari pa daw mahigit 2 dekada na ang nakalipas. Piniling i-detain siya ng mga authorities.
Ang mas nakakabahala, 5 araw siyang nanatili sa airport detention. Nakakain lang daw ng instant noodles habang ang pamilya niya ay walang ideya kung anong nangyayari. Hindi lang siya basta nahuli, may mga nagpoprotesta na rin at tumatawag para sa kanyang agarang pagpapalaya. Si Crystal, ang asawa ni Maximo, ay nagsalita sa isang rally. Ipinakita ang desperasyon at sakit ng pamilya na para bang nakalimutan na silang tulungan. Sinabi niya, ang kawalang katarungan na ito ay hindi lang laban kay Max, kundi laban sa lahat ng naghahangad ng kalayaan at pantay na karapatan sa Amerika. Nakakalungkot, no? Parang pinagsasamantalahan na ng sistema ang mga taong matagal nang nagbabayad ng buwis at nagtatrabaho ng maayos. Ang kaso ni Maximo ay hindi isolated incident. Nagkaroon din ng kaparehong sitwasyon si Llewellyn Dixon, isang Pinay lab technician sa University of Washington na nahuli rin ng customs at dinala sa ICE Detention Center sa Tacoma. Tulad ni Maximo, siya rin ay may green card at may lumang kaso na embezzlement na nangyari pa noong 2001. Parang baga ang lumang kaso na halos 5 taon na ang tanda ay ginagamit pang dahilan para guluhin ang buhay ng mga imigrante. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng seryosong crackdown sa mga immigrants, lalo na sa mga may green card na may lumang mga kaso, kahit pa ito ay matagal nang naayos o na-resolve. Ayon sa grupo ng Migrant Advocates na Tanggol Migrante Network, marami sa mga Pinoy dito ay tila kinikilala na bilang target ng mas mahigpit na patakaran ng US immigration. Hindi lang ito simpleng legal na usapin. May emosyonal na epekto ito sa mga pamilya, mga taong may mga anak, may trabaho at matagal nang naninirahan sa US. Kasabay nito, nananatiling bukas ang komunikasyon ng Philippine Consulate General sa San Francisco sa mga kinatawan ng US Immigration para matulungan si Maximo at ang iba pang mga Pinoy na apektado. Pero kahit ganoon, ang usapan ay patuloy pa rin at walang katiyakan kung kailan siya maaring mailabas o mailipat sa mas matagal na detention facility. Nakakalungkot dahil kahit legal, parang ang tagal-tagal nilang pagsubok ay paulit-ulit. Ang mga ganitong insidente ay nagdudulot ng matinding pangamba sa mga imigrante sa US, lalo na ngayong nasa ilalim tayo ng mas mahigpit na immigration policies na minana mula sa Trump administration. Hindi lang ito simpleng balita, totoong nangyayari ito at dapat nating malaman para makita natin ang totoong kalagayan ng mga kababayan natin sa abroad. Siyempre, hindi natin maitatanggi na seryoso ang mga pangyayari sa mga Pilipino sa Amerika ngayon. Mula sa mass deportation na inaprubahan ng Supreme Court hanggang sa raid sa mga Filipino teacher sa Hawaii at pati na rin sa mga may green card na nadadala sa detention centers. Malinaw na malakas ang enforcement laban sa mga imigrante. Sa mga nakaraang taon, lalo na noong administrasyon ni dating Pangulong Donald Trump, naging mas istrikto ang immigration policy sa Amerika. Pinatupad ang mas mahigpit na border controls at mas marami ang pinatigil o pinalayas na mga undocumented immigrants. Bagamat nagbago ang iilang polisiya sa kasalukuyang administrasyon, ang epekto ng mga hakbang na ito ay ramdam pa rin ng maraming immigrant communities hanggang ngayon. Bukod sa mga aksyon na ito, mahalagang makita na may proseso ang batas. Kinukuha ng mga otoridad ang mga dokumento, kumukuha ng statements at sinusuri ang bawat kaso ng maingat. Legal na empleyado ang mga guro
ayon sa Hawaii Department of Education, at sinisiyasat ngayon ang mga recruitment agencies na nagdala sa kanila. May mga ulat rin tungkol sa visa renewals at discrepancies sa employment records na pinag-aaralan. Sa kabilang banda, ang immigration laws ay ginawa para mapanatili ang kaayusan at seguridad sa bansa. Kaya hindi basta-basta ang paglabag dito at may mga mekanismong ipinatutupad upang maprotektahan ang sistema. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, wala pang naaresto o nadedeport mula sa raid sa Hawaii. Patuloy ang investigasyon at pagsusuri sa status ng mga guro. Kaya ngayon, ang tanong, ano kaya ang magiging epekto nito sa iba pang mga Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan sa Amerika? May mga susunod pa bang operasyon o pagbabago sa mga patakaran? At paano makakaapekto ang mga ganitong hakbang sa mga ordinaryong manggagawa na sumusunod naman sa batas? Ano sa tingin mo? I-share mo ang iyong opinyon sa comment section. Huwag na rin kakalimutang mag-subscribe para manatiling updated sa mga susunod na pangyayari sa deportation. Maraming salamat sa panonood.